Hi guys, JM here and welcome back to my channel. For today's video mga besh, isipapakita ko sa inyo ang isa sa tatlong techniques ko kung paano ko pagsabayin ang pagririban at pagkukulay ng buhok. And as you can see sa buhok ng ating client ngayon mga besh, is virgin at medyo makakapal ang strand ng buhok niya. Kapag ganitong mga klase ng buhok mga besh, yung mga virgin at makakapal na buhok, ang ina-apply kong technique is color plus ribbon. It means mauuna yung pagkukulay natin bago ang pagri-ribbon. Ang purpose ng technique na ito mga besh is para mapabilis ang pagtalab ng rebonding cream number 1 sa buhok ni client kasi karamihan sa mga ganitong klase ng buhok, lalong-lalo na yung mga virgin at makakapal na buhok is mabagal tablan ng rebonding cream number 1. So, kung gusto mong malaman kung paano ko i-process ito, please keep on watching. To start our video mga besh, is ipaghalo muna natin ang ating colorant at developer. Since ang gustong kulay ng ating client is yung hindi masyadong halata. Gusto niya yung nahahalata lang pag nasisinaga ng araw. Kaya ang pinili kong kulay is 7.0 blend ng Bremod. Sa developer naman mga besh, is gagamit lang ako ng 9% para ma-achieve natin yung hindi masyadong matingkad na kulay. At para maiwasan din natin madamage ang buhok ni client kasi magri-ribbon pa tayo mamaya. Take note mga besh na kapag ipinagsabay natin ang pagkukulay at pagri-ribbon ng buhok is wag na wag tayong gagamit ng 12% na developer. Ang gagamitin lang natin is 9 at saka 6% para hindi masyadong madamage ang buhok ni client. Sa pag-a-apply ng hair color mga besh is always tayong mag-start sa nape area or sa may bandang batok. Kasi ito yung parts ng buhok natin na medyo matagal matablan ng medisina. Take note mga besh na sa first application ng pagkukulay is wag na wag muna nating isasagad hanggang sa anit ng ating kliyente ang pag-a-apply. Kasi mga besh, mas madaling mag-develop ang root area at para maging pantay ang result ng ating pagkukulay. At huwag nating kalimutang hilut-hilutin ang buhok ni client habang nag-a-apply tayo para maging even at hindi maging patchy yung result. After ng first application is ibababad ko muna ng 20 to 25 minutes ang hair color sa buhok ng ating client. After 25 minutes mga besh and as per checking na nag-develop na yung hair color sa buhok ni client, magsi-second application na ako. And this time is isasama ko na yung parts na hindi natin isinama kanina. So magsisimula akong mag-apply from root area hanggang sa dulo. After kong mag-apply ng second application mga besh, is ibababad ko ulit ang hair color sa buhok ng ating client ng 10 to 15 minutes. After 15 minutes mga besh, is binanlawan at sinampo ko ang buhok ni client just to make sure na matanggal lahat ng mga excess products na gawa ng pagkukulay natin. Take note mga besh na towel dry lang ang gagawin nating pagpapatuyo sa buhok ng ating client ngayon. Hindi natin kailangan gumamit ng blower at i-blow dry ang buhok niya ng 100% dry kasi mag-apply tayo ng rebonding cream na basa ang buhok niya. Next step mga besh is magre-rebond na tayo.
Para sa rebonding process ng aking client ngayon is gagamitin ko itong Lightness Keratin Ginger Rebonding Set. And para naman sa application ng ating rebonding cream number 1 sa buhok ng aking client mga besh, is i-apply ko ito sa buhok niya ng basa. Ang tawag sa technique na to mga besh is wet application. Take note mga besh na ang wet application technique is ginagamit siya sa mga kliyente nating may chemically treated hair. Halimbawa, yung kliyente nating may kulay ang buhok na gustong magpariban, or yung mga nagpariban na bumalik sa dati or naging back job yung pagre-rebond sa kanila. Ang purpose ng technique na to mga besh is para mapabagal at makontrol natin ang pagtalab ng rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client. Kasi basta chemically treated hair is madali siyang natatablan ng rebonding cream number 1 at delikadong madamage o masunog ang buhok ni client. Take note mga besh na sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1 is wag na wag nating isasagad ang rebonding cream sa anit ng ating kliyente. Always remember mga besh na dapat mag-iwan tayo ng half or 1 inch space every time na mag-apply tayo ng rebonding cream number 1 just to avoid scalp irritation or worse, baka magkalagas-lagas ang buhok ng ating client. Huwag na huwag din natin kakalimutan tuwing nag-apply tayo ng rebonding cream number 1 mga besh na hilot-hilutin natin ang buhok ni client para even yung pagkakadistribute ng medisina sa buhok niya at lahat ng strand is malagyan. And huwag na huwag nyo ding titipirin sa paglalagay ng rebonding cream number 1 si client para maiwasan natin magkaroon ng back job. After kong mag-apply is ibababad ko muna ang rebonding cream number 1 sa buhok niya ng 15 to 20 minutes. After 20 minutes mga besh and nag-strand test ako and as per checking is hindi pa masyadong tumatalab ang rebonding cream sa buhok ng aking client. So next step na gagawin ko is magpuproceed ako sa pagre-reapply ng rebonding cream sa buhok niya just to make sure na hindi matuyo yung rebonding cream habang nag-e-extend ako ng oras. And kung hindi mo pa alam kung paano mag-strand test, you can check this video. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Since chemically treated na yung buhok ni client gawa ng pagkukulay natin kanina, it means mabilis na siyang mag-absorb ng gamot. Take note mga besh na every time magre-rebond tayo is wag na wag nating pabayaang matuyo yung gamot habang ibinababad natin sa buhok ni client para maiwasan natin na maging back job yung pagre-rebond natin. Yan ang purpose kung bakit ako nag-reapply kasi mag-e-extend ako ng time sa pagbababad ng gamot. After kong mag-reapply, is ibababad ko ulit ang gamot sa buhok ng aking client ng 10 to 15 minutes. Pero, i-check ko ito every 5 minutes. After 10 minutes na pag-extend and as per checking, is pwede nang banlawan ang buhok ni client. And next, binanlawan ko ang buhok ni client ng purong tubig lamang. Wala po akong inihalo, hindi ko sinampoo, hindi ko nilagyan ng conditioner or any treatment. At pinatuyo ko ito ng 100% dry. And now, let's proceed na sa pagpaplansya ng buhok ni client. And make sure mga besh na tuyong-tuyo ang buhok ng ating client bago tayo mag-proceed sa pagpaplansya. Kasi if ever na merong part sa buhok niya na medyo basa pa, may tendency ito na maputol kapag nadaanan ng plansya. And take note mga besh, na dapat manipis lang yung pagsasection natin every time na magpaplansya tayo sa buhok ng ating client just to make sure na lahat ng strand is na-absorb niya yung init ng plansya. Mas mainam kung kasing nipis ng papel ang kukunin nating section tuwing magpaplansya tayo. And para sa buhok ng aking client ngayon mga besh, ang ginamit ko lang na init is 180 degrees. Since nakulayan na natin kanina yung buhok niya,
and chemically treated na ito para maiwasan nating madamage yung buhok niya sa sobrang init. And para naman po sa mga nagtatanong o magtatanong kung anong brand ng straightening iron yung gamit ko, ang gamit ko mga besh is EPSA. And nabili ko lang to sa Shopee for 1,100 ata yun, if I am not mistaken. Pero pwede nyo po siyang i-check po sa online. Ang gusto ko lang po sa planchang ito is halatang matibay na matibay siya at pang-ribbon talaga itong planchang to. And madali siyang uminit. Gustong gusto ko tong plancha na to and worth it naman yung pinangbayad ko dito. And disclaimer lang po mga besh, lahat po ng mga products na nakita nyo or makikita nyo sa videong ito is hindi po sponsored. Binili ko po ito gamit ang sarili kong pera. Balik tayo sa pagpaplansya mga besh. Paano nga ba natin malalaman kung luto na or okay na yung buhok or parts ng buhok ng kliyente natin na pinaplansya natin? Sa akin kasi, ang way ko para malaman ko ito is pag kumintab na siya at tuwid na yung buhok niya. After kong magplansya mga besh, is papahingahin muna namin ang buhok ni client ng 5 to 10 minutes just to make sure na nakasingaw na lahat ng init or lumamig na yung buhok niya gawa ng pagpaplansya ko kanina. As per checking na nakasingaw na ang init na gawa ng pagpaplansya ko kanina sa buhok ni client, proceed na tayo sa paglalagay ng neutralizer o rebonding cream number 2. And para naman sa pag-apply ng neutralizer mga besh, is hindi na ako gumagamit ng hair clips sa pagsa-sectioning ng buhok ng aking client para maiwasan kong malukot or ma-deform yung strand ng buhok niya. And as you can see, ganito ang way or paraan ko sa pag-apply ng neutralizer every time na magre-rebond ako. Since hindi na ako gumagamit ng hair clips sa pagsa-sectioning ng buhok ng aking client, always ako nagsisimula sa itaas para hindi ako mahirapan. As usual mga besh, sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1 or lalong-lalo na sa pag-a-apply ng cream number 2 is wag na wag nating titipirin sa paglalagay ang buhok ni client. Kasi itong neutralizer is ito na yung maglalak sa straightness ng buhok ni client. And since dumaan na sa pagpaplansya ang buhok ni client kanina mga besh, it means mabilis siyang nag-a-absorb ng medisina or ng neutralizer. So, kailangang damihan natin at wag na wag nating hahayaang matuyo ang neutralizer habang ibinababad natin sa buhok ni client. After ko mag-apply ng rebonding cream number 2 or neutralizer mga besh, is ibababad ko muna ito sa buhok ng aking client ng 20 to 30 minutes. And after kong maibabad, is babanlawan ko na ng purong tubig lamang.
Next step mga besh is proceed tayo sa pag-a-apply ng hair treatment sa buhok ng aking client ngayon, which is itong Brazilian Blowout. Ang gagamitin kong brand ng Brazilian Blowout sa buhok ng aking client is itong Golden Shine Keratin Brazilian Blowout. As you can see mga besh, is pinatuyo ko lang yung buhok niya ng 80% dry after naming banlawan yung neutralizer kanina. Kasi ang mga treatment like itong Brazilian Blowout is inalalagay siya or ina-apply siya sa buhok ng kliyente ng basa. Sa pag-a-apply naman ng Brazilian Blowout mga besh, is wag na wag nating isasagad hanggang sa scalp ng kliyente natin ang medisina kasi medyo matapang ito at pwede itong mag-cause ng scalp irritation. Make sure na mag-iiwan tayo ng half or 1 inch space away from the scalp every time na mag-a-apply tayo ng Brazilian sa buhok ng ating client. After kong malagyan ang buhok ng aking client ng Brazilian Blowout, ibababad ko muna ito ng 45 minutes since yun ang instruction na nakalagay sa packaging ng Brazilian Blowout na ginamit ko. After kong ibabad ng 45 minutes ang Brazilian Blowout sa buhok ng aking client, is ibo-blow dry ko na ito ng 100% dry at isusunod na natin ang pagpaplansya. And since 100% dry na ang buhok ng ating kliyente ngayon, let's proceed sa pagpaplansya ng mga besh. And take note mga besh na sa pagpaplansya natin ng Brazilian Blowout is same siya ng procedure or process nung pagpaplansya natin kanina after nating magbabad ng rebonding cream number 1. And gumamit lang ako ng 150 degrees sa pagpaplansya mga besh. And dapat maninipis yung pagpaplansya natin or yung pagsasection sa buhok ng kliyente natin para ma-absorb ng buhok niya yung Brazilian Blowout. And here are finished product mga besh. I hope na nag-enjoy at may natutunan kayo sa videong ito. If ever meron kayong mga questions or suggestions, please feel free to comment down below. Bye guys! See you on my next video!